Baguhin natin yung mindset natin na kapag nasa bahay lang tayo ay maglilinis, maglalaba, mag-aalaga lang tayo ng mga anak natin. Dapat kumikita rin tayo, diskarte lang kahit nasa bahay. Masarap pa rin kasi para sa atin o para sa akin na kumikita ako as nanay kahit na ako ay isang housewife. Sa hirap din kasi ng buhay ngayon, hindi talaga pwedeng iisa lang yung kumikita. Tapos hindi rin nakaka-stress sa ating mga misis kapag gano'n na tayo ay mayroon ding iniaambag na pera, hindi lang sa paglilinis, sa pagluluto, sa pag-aalaga. Sarap din sa pakiramdam na pag may gusto kang bilhin ay mabibili mo kasi nga kumikita ka rin. Kain ako, nagising na tong batang to kaya ayan, nagisimula na naman magpakarga at paikot-ikot na naman sa akin, laging nakadikit. So ito na pala yung sinasabi ko sa inyong kinunot, niluluto namin at saka ito naman yung laing. Bali, sibuyas na puti po yung nilalagay, malaki. Hihiwain nyo lang yan. Hindi naman na masyadong maliliit, basta taktamtaman lang katulad niyang ginagawa ko. Puting sibuyas po talaga yung nilalagay, mas masarap kasi siya guys. Wala na ditong lulutuin kung hindi yung pinrito lang na maskara ng baboy. Tapos maghihiwa din kayo ng sili na maninipis and i-chop nyo rin yung maskara na naprito nyo. Bago pala yung ipiprito is pakukuluan muna po yung maskara ng baboy. Isa din sa mabenta dito guys yung ganyan na ginataang laing. Sarap kasi naman talaga kahit naman sino. Yan talaga yung favorite dito sa Bicol. Nakapagluto na nga kami and 8 o'clock na ito pasado and ayan may kakain na nga. Bali tatapusin lang namin itong sisig. Nilalagyan din pala yun guys ng mayonnaise. At syempre sekreto na lang yung iba pang pinlalagay namin para hindi magaya ng kapitbahay. Charot lang, charot lang. Nanonood kasi. Uy, joke lang ha. Meron din pala tayo ditong balisuso. Ayan, tawag namin dito sa Bicol guys. Kamuting kahoy o kaya naman ay giniling na malagkit na bigas yata. So ito na yung mga naluto namin ni Papa Alden. Tulong-tulong lang kami and mano-mano na lang kami na lang. Marunong din naman pala at masarap nga yung mga luto ni Papa Alden. Actually masarap naman talaga siyang maluto. Pati yung nanay niya, pati yung mga kapatid niya. Kaso nga lang nakakapagod talaga. Pero sabi ko nga sa kanya, anong mas nakakapagod? Mag-construction worker o magluto dito? Nagbibigyan ko na lang gabi-gabi. At akala ko ngayon makakaligtas ako sa paghuhugas pag uwi ko ng Pilipinas dahil malalaki na yung mga anak ko. Pero ito tayo dahil nagnegosyo tayo ng karinderya. Anli hugas ka ngayon, Joanna po. Pero ayos lang yan. Magkakasama naman kaming pamilya. Kahit na maraming hugasin, ibig sabihin yan maraming pera dahil yan ay customer. Kumain ng customer. At ayun na nga, ang ingay-ingay talaga. Grabe. Tapos nasa highway ka lagi. Nakaririndi ako sa mga nangangampanya. Hayaan mo na malapit ng matapos ilang araw na lang. Napadaan nga ako dito sa likod namin dahil nga nagpapakuha kami kay Papa ng niyog. Tapos nakita ko yung pinagtatanggalan ng ano ba yan, balat. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So ayun, sabi ko susubukan ko kaya ko magbalat ng niyog gamit to. Ay nako, para namang ano to, mahinhin-hin duti. Ano daw? Pakahinhin, hindi mo yan mababalatan ng ganyan na ewan ko sa'yo. In fairness, mahirap pala siya guys. Kailangan mo talaga ng pwersa dito. Dapat malakas yung braso mo. Ayan, nakita ko ng hipag ko at isusubukan niya daw na magbalat. Ayan, ang galing-galing. Naku, nabalatan niya nga, ilang nyug yata yung nabalatan niya. Hindi ko talaga kaya. Ayan, malaki pa yung binabalatan niya ha. Naku, ewan kung kailan matatapos kung ako yung magbabalat ng isang nyug. So, hindi ko na talaga tinuloy. At feeling ko matutusok ako niyan. Feeling ko dudulas tapos hanggang sa makarating yung ulo ko dun ba. Na-imagine nyo ba yung na-imagine ko? Kaya ayun, natakot ako, inalis ko na, hindi ko na tinuloy. So siya na yung nagbalat, nakailan na nga bang nyug yan. Ang bilis lang no, ang galing. Kahit nga gumamit ako ng itak hindi rin ako marunong magbalat guys. Noon nga nung bata pa ako, alam nyo, sinubukan ko magbalat ng nyug. Ay nako, yung itak tumalon dun sa kamay ko. Muntikan pang maputol yung kamay ko, hanggang ngayon nga ay yung peklat nasa kadaliri ko pa rin. Tapos dumating naman na itong pamangkin ko, ay susubukan niya rin daw magbalat. Mga nainganyo sa akin na nakitang nagbabalat dito, susubukan din daw niya. Try. Oh, ika nga. Saro ka. Oh. Alahin ko. Oh. Yun. Kapila ka na ko eh. Minutuhan ta ka. Hindi na mag-agong. Oh, dali pa. Saro pa. Sinusubukan ko nga itong bagong kabit natin na LED light dito sa ating sala. Ayan, hindi ko makuha yung remote kung paano. Yung palilipat-lipatin kasi meron siyang dim, tapos meron siyang yellow. Ayan, nakuha ko na pala. May white, tapos meron din siya yung maliwanag na ilaw. Tapos may dilaw, may dim, ganon. Paiba-iba siya ng kulay guys, gamit itong remote.
Naku, parang pinaglaruan na nga to ni Ella, hindi na yata gumagana. Ang mura lang nito guys, promise, na 700 plus lang and worth it naman siya. Tingnan nyo naman hanggang ngayon, oh. Yung iba kasi doon ng mga nagsasabi sa comment section, 2 araw daw, 3 araw, nasira na yung kanila. Pero itong sa amin, 1 week na naman hindi pa rin naman nasira. And ngayon nga, ipupuntahan natin yung ating mga bagong babies, bagong investment. Nag-aalaga kami ng baboy guys ulit. Kasi sayang naman ng ating ipinagawa na ito, kulungan. Hindi natin magagamit. So, meron kasi yung kapitbahay namin na bagong anak yung kanyang inahin. So, binenta sa amin yung 4 na peraso ng biik. Ayan, so alagaan natin. Kasi meron tayong karinderya. So, ito, yung mga manok na alaga natin, malalaki na sila guys. 19 days na po sila. Ang ipinapakain na nga namin dito na ang tawag dito, may feeds. Tapos, nilalagyan ni Papa Alden ng mga tira-tira dun sa kainan na kanin. Yung anong tawag doon, yung tipo sa Bicol, ano bang Tagalog noon? Yung nasa ilalim ba ng kaldero? Sunog, hindi naman yung sunog eh. Basta tipo yun dito sa amin sa Bicol. So, hinahalo niya yun. Binababad niya muna yun sa tubig. Tapos, hinahaluan niya ng kaunting feeds. Tapos, yun yung pinapakain. So, makakatipid-tipid tayo sa pagbili ng feeds para dito sa ating mga manok. And then, meron na naman tayong bagong batch guys. Ayan na, yung dati 20 pieces. Tapos, bumili ulit kami 40 pieces naman ito guys. Grabe, ilang araw pa nga lang itong ating mga baboy. Napakatatakaw ng kumain. Tingnan nyo naman. Ilang araw pa lang nga sa amin ay nakaubos na to ng 25 kilos. Yun muna yung binili namin na pauna. Tapos, bumili na ulit kami nung 50 kilos na pakain sa kanilang starter na. Yung una ay yung pre-starter lang guys. Ang bilis nilang maubos. Grabe ang tatakaw. 4 ba naman kasi? Ang mahal-mahal pa ng baboy dito. Sana magdire-diretso. Kaso nga lang, ang hirap din sa kainan kasi ang mahal ng baboy. Tapos parang wala ka na rin tutubuin pag ganun. Kaya maganda kung mag-aalaga ka tapos ikaw na lang magkakatay ng sarili mong baboy. Pwede na rin naman kasi ito guys pakainin ng mga kaning baboy ba, yung mga tira-tira sa kainan. Di, syempre makakatipid pa rin tayo sa pagkain katulad nitong sa manok. Tapos syempre yung lasa niya hindi purong piece yung kinain, so medyo masarap-sarap yung mga karne nito. Di ba ganun yun kapag yung kinakain nila ay organic, yung lasa din ng karne nila ay iba. Kaso nga lang medyo matagal yung paglaki nila kapag puro organic, so hinahaluan pa rin naman natin ng feeds. Ang karne nga dito sa amin ay 360 pesos na guys. Sa inyo ba, ilan saang lugar kayo, tsaka ilan din yung magkano yung kilo ng karne sa inyo? Hello guys, good evening. May nagtatanong sa atin kung yung kita natin sa isang araw ay labas na dun yung mga gastos like lahat ng groceries and baboy and yung bigas, ganyan. So for us today guys, dahil nga nagsimula ulit kami, is namili naman kami ng isang sakong bigas and yung mga sangkap. So ito yung kinita namin sa isang araw is kumbaga pinapaikot namin yung puhunan. So hindi yan yung kinita namin na 3,000 is sa amin na yon, hindi po. Mag voice over na nga lang tayo dahil ang daldal na naman ng isang bata dito. So ayun na nga, lahat po yan ang kinikita natin everyday, pinapaikot natin kinabukasan. Kumbaga nagtatabi lang ako ng para dun sa kuryente and sa upa natin sa kainan. Mahalaga, nakakalibre na tayo sa kain araw-araw, hindi na iisipin yung pambili ng ulam. Basta lahat dito na namin kinukuha yung gastos namin. Kung naalala nyo nga dati ay nagitinda tayo ng bayong nung hindi pa ako nag-Hong Kong. Tapos ngayon dahil umuwi kami ng Laguna ay nagdala ulit kami ng panibagong paninda natin. Di-display naman natin ito dito sa kainan. Pinost ko nga ito sa Facebook and may mga umorder na. Merong 3 na papunta naman ng Rhea. Dadalhin ng isang OFW natin nagbakasyon dito sa Pilipinas. Tapos meron namang isa na sa Cebu naman. 4 na peraso naman yun. Tapos yung mga taga rito nga ay nakabili na rin ng mga pamalingkian katulad nitong mga nanditong nakadesign. Soft lang yan guys, 180 pesos. Pamalingkian yan guys, yan yun. Bas iba-ibang kulay din. Pa-order na rin ulit ako, nagpapagawa na ako ng mga bago pang mga iba-ibang kulay. Kung naalala nyo nga dati, nagtitinda kami, pumupunta talaga kami sa bayan, doon sa sentro kapag araw ng pamalengke kasi nagtitinda kami nito. Meron din pala tayong maliliit guys, 80 pesos lang po yan. Dinisplay na nga namin dito sa kainan kasi baka mamaya may kumain, alam nyo na, o diba, makabili rin sila kahit papano. After nga nung maghapon natin guys, ayan naman yung harapin ko dito sa bahay, magtiklop ng mga nilabhan ko kahapon. Grabe, sobrang dami. Ay, grabe kapagod talaga. Walang tigil, galaw ng galaw.
So, ayun na muna yung ating vlog. 10 o'clock. 11 na pala guys. Ayun, magtiklop muna ako. Papahinga na bukas. Maaga na naman tayo 4:00 ng umaga para magluto. Good night!